Yes, clear. Ayan, clear. Sige, mag-ano muna ako, share screen. Wait lang po. Sabihin niyo pag nakikita niyo na po yung ano ko, yung screen ko. Kita niyo na. Kita namin sa yung buong Google Meet. Kaya nga po eh. Ayan. Kita niyo na. Ayan, kita na. Ayan, medyo mas ano. Ayan. Sige. Pero before that, sige, pray muna tayo ulit. Pray muna tayo para makapag-start na rin ako ng aking presentation. Let's pray again. Our precious Heavenly Father, Lord, we want to thank you, Lord, for this night, Panginoon. Salamat, Lord, for the covering of your blood, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And salamat din, Lord, for we will start our week, Panginoon, na patuloy pa din, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. And help us, Panginoon, sa lahat ng mga pag-aaralan namin sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ma-overcome namin, Panginoon, lahat, Panginoon, even, Lord, ng mga battles ng mga buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil naniniwala kami, Lord, that you would touch our lives, Panginoon, sa gabing ito, and let this message, Panginoon, be our message for this day and sa mga susunod pa na araw. Salamat sa lahat-lahat pa ng mga gagawin mo at tanggalin mo din, Lord, lahat ng mga technical problems in Jesus' name, gawin mo kami attentive, Panginoon, and responsive din, Panginoon, sa mga salita mo. Sa iyo, pinutaas ng apuri pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. May question ako. Ito po yung unang question ko. Yan, medyo align naman to sa ating topic for tonight. Yan, ang question ko unang-una, ano yung mga bagay na feeling mo na hirap kang ma-overcome lagi? Yan, ano yung mga bagay na yon na parang feeling mo hirap kang ma-overcome lagi? Tawag tayo. Ayan, sino bang pwedeng tawagin ngayon? Sige nga. Andyan ba si Princess? Hindi ko masyadong ma-view yung mga participants. Kaya help me. Yan. Sino ba yung nandyan? Princess parang wala pa. Wala. Si Aaron pala. Si Aaron. Aaron, ano yung mga bagay na feeling mo hirap na hirap kang ma-overcome lagi? Wait lang po, nag-iisip pa. Ako, sige, bigyan ko na example. Ako, like for example, may mga times na hirap ako ma-overcome, lalo na during ng pregnancy ko, yung emotion. May mga times na ganun, parang feeling ko naglalaban, hindi naman ako ganito. Tapos may mga times na yun yung mga times na feeling ko hirap na hirap ako. Ganun. Next, sino naman? Go, Aaron. Ano po, siguro po yung sa pag nag-iisa po. Ayun yung lungkot. Ganon. Ay, rinig po ba ako? Yes, Ron, narinig ka, Ron. Ayun lang po. And then sa din po pala, sa mga personal na paglalaban po sa spiritual na pamumuhay personal. Ganun po. Okay, thank you so much. Last na. Ano yan? Sa mga nahihiya pong magsabi, pwede pong mag-type. Katulad ni Angge, nakalagay po mag-diet daw. Uy, tama yun ha. Kahit ako, hirap ako. Oo nga, pwede kayo mag-message po. Yan, gawin nating active even yung ating chat box. Yes, pwede kayo si Joanna daw, same daw, mag-diet. Wow, magda-diet ka pa niyan, ha? Pag mag-diet ka pa, so ano na lang mangyayari sa amin? Sa akin po, kapag kailangan ko po lumabas comfort zone ko, ayun yung sabi ni Mira. Si Almira naman, yung mga pag-i-invite po. Okay. Ayan. Pwede pa po mag-match sa inyong mga sino pa? Yan, pwede pa tayong sumagot. Yan, okay. Question lang to na hindi ko lang maintindihan kung kayo din, kung ano yung mga feeling nyo na hirap kayo ma-overcome. Kasi alam nyo, napakaganda ng topic natin sa gabing ito. Yan. Umpisa na natin, game. Our topic for tonight
Yan, kung basa nyo, winning when it feels like losing. Yan. May mga, ano na ba kayo? May mga idea na ba kayo? Naisip nyo na ba ano bang context ng topic natin sa gabing ito? Kasi alam nyo, minsan, or mostly, di ba, kahit nga Kristiyano na eh, may mga times na feeling natin, bakit ganun, di ba? May mga battles talaga tayo na encounter. Pero let this message be your message for tonight and so forth, di ba, sa mga susunod pa na mga araw. Kasi I want you to be encouraged na eto pa din, winning when it feels like losing. May mga times na parang akala natin, talunan na tayo, itong bagay na to, hindi natin ma-overcome itong bagay na to. Parang kapag every time na na-encounter natin itong scenario na to, feeling natin, ano ba, paano ba natin ma-overcome to? Paano ko ba ma-overcome to? Paano ko ba mapapagtagumpayan ito? Itong mga bagay na to. Sige, hindi na natin patagalin pa. Yan. Check ko kasi minsan pumadaldal lang talaga ako kaya hindi ko nakikita yung oras. Ayan. Sabi nga sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Napakaganda po ng verse na to. Kasi alam nyo, itong verse na to yung nagpapatotoo sa atin na oo, may mga times na na-encounter talaga naman, napapagod tayo, minsan yun nga, na-exhaust tayo, na-overwhelm tayo sa mga bagay-bagay, na-excite tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin to the point na minsan nakakapagod na rin. Yan. Pero, again, sabi nga dito, let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, yan, sa chat box, sabihin mo nga, don't give up. You will reap a harvest if you will not give up. Yan, lagi niyong tandaan yan. Simulan natin to kilala niyo to, si Nick Vujicic. Yan. Sino nakakakilala dyan or sino nakakita na dyan, particularly sa Facebook, sa YouTube. Ayan, sabi nga, excuse lang ha. Sabi nga dito, at school, Nick was bullied and rejected. You can imagine, alam niyo ba si Nick Vujicic, sa hindi nakakilala sa kanya, wala siyang arms, wala siyang mga, even yung feet, di ba, yung sa hita niya, wala siya nun. And lucky siya ever since, di ba, nung time kahit na nag-aaral siya, nare-reject siya, nabubuli siya. Alam niyo naman sa society natin, di ba, mostly, di ba, may mga ganyang, physical na aspect or physical appearance. Sa kanila, minsan sila, na nabubuli, gano'n, nare-reject. And Nick wondered if he had done something wrong to deserve the abuse he deserved. Diba, may times na gano'n, na parang iniisip ni Nick na parang, bakit ko ba na-experience tong bagay na to? Kumbaga, hindi ko naman ginusto na maipanganak ng ganto, mailabas ng ganto. Diba, yun nga yung cry out ng mga nabubuli na mga tao na, hindi ko naman gusto na ganito yung maging itsura ko, yung maging sitwasyon ko, di ba? Parang wala naman akong ginawang masama sa mga tao, pero, di ba, may mga naka-experience ng ganyan. And he even thought of suicide until age 15. Diba, grabe, no? Nakaisip siya ng, mag-suicide dahil nga sa na-experience niya. Until nabasa niya yung isang Bible story sa Gospel, yung sa Book of John, about yun dun sa isang lalaki, 'di ba, na ipinanganak siya na bulag. Parang same scenario sa kanya. Pinanganak siya na wala siyang arms, wala siyang feet, wala siyang mga kamay, ganon. Sabi doon, so that the works of God should be revealed in him. And that's in John chapter 9. Sabi nga doon, after niyang mabasa yung verse na yon, doon nag-start na i-surrender niya yung buhay niya para sa Panginoon. 'Di ba? Nung time na parang sa kanya mismo na niya 'yon, na feel niya 'yon, 'di ba? Ginamit niya yung verse na 'yon para nang sa gayon, 'di ba? Talagang ma-encounter niya yung Panginoon. At as in dun sa pagbabasa niya ng verse na 'yon, na-encounter niya yung Panginoon na may purpose pala yung buhay niya. 'Di ba? So that the works of God should be revealed in him. Alam niyo kung si Nick Vujicic, kung yung nung nabully siya, 'di ba? Ang daming mga tao na nire-reject siya, hindi naniniwala sa kanya, 'di ba? Kung 'yun yung time na encounter niyo yung mga bagay, nag-stop na siya. Sa tingin niyo marami kayang maniniwala na
Sa pamamagitan ng isang taong to, ang daming napanalunan sa Panginoon. Ang daming nakarinig ng Word of God, di ba? Pero dahil yun, hindi siya nag-stop, hindi siya nag-give up, na despite ng physical appearance niya, di ba, na-overcome niya. Yung, kung ako kasi, di ba, kung kunwari, kung ako, parang mahihiya ako, diba, ganun kasi, may ganun akong may ganun akong karakteristik na pag isang bagay, may mga times na na-intimidate ako, ganun. Pero grabe tong tao na to, diba, nakakatuwa siya. And sabi nga dito, we are all faced with situations that seemingly will overwhelm and defeat us. We say to ourselves, I've done everything I could. Diba, may mga times na ganyan, inisip natin, ginawa ko naman lahat. Pinigil ko naman lahat. Diba, lahat na ng effort, ginawa ko, lahat na ng mga bagay na feeling ko, ito na yung best ko, ginawa ko na. Diba, may mga times na ganun diba, na feel natin na bakit parang hindi pa rin sapat. May mga ganong moments tayo ng buhay natin na, oo nga, no, parang nakaka-experience tayo ng gano'n na parang na-overwhelm tayo sa mga bagay na yun. To the point na inisip natin, ano ba, hindi ko na ba ma-overcome to? Pero let this message, diba, mangusap sa inyo. And sometimes some people might have even taken your good for granted. Diba? Sino yung ayaw talaga ng ganito? Ako, personally, ayaw ko talaga na take for granted ako Sabi dito, don't be discouraged because your Heavenly Father is saying to you now, don't give up and don't quit. Yet my child, whilst doing good, I see all you do and I want you to know your harvest is just right around the corner. Can everybody say hallelujah? Amen. Thank you, Lord. Ayan, praise God. Diba? Imagine niyo, may mga times na na-feel natin, Lord, bakit ganito yung na-experience ko? Wala nakakaintindi sa akin. Bakit parang na-overwhelm ako ng mga troubles, na-overwhelm ako ng mga bagay-bagay na dapat hindi ko naman na-experience. Sabi ng Panginoon, don't give up and don't quit. Alam niyo, ito pa'y nakakatuwa sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, I see all you do. Diba nakikita daw ng Panginoon lahat ng mga ginagawa natin. May mga taong hindi tayo na-appreciate, diba? Kunwari sa mga gumaganap, diba? Nakikita lang yung mga front row, pero yung mga nasa back office or sa mga nasa logistics, hindi na-appreciate. Pero tayo na-appreciate natin mga logistics natin, di ba? Sa ministry natin. Pero yun, di ba? Kumbaga, may mga times na parang inisip natin, hindi naman nakikita ng mga tao yung ginagawa ko, kaya hindi ako na-appreciate. Pero ang Lord na-appreciate ka. Yan. Ganun niyo yung sarili niyo. Sabihin mo sa sarili mo, na-appreciate ako ng Lord. Okay na yun. Sabi nga, your harvest is just around the corner. Yan. Sabi din dito, I love the way the translation sa message nga this verse. It encourages us not to get fatigued. Pero tayo, diba? Sabi nga, it encourages us not to get fatigued, which means we're asked to tire out or get exhausted doing good. Because the truth is this, it isn't always easy to keep doing good, especially when the people we do it to do not seem to appreciate what we do. Totoo, di ba? May mga bagay na ang hirap naman gawa ng mabuti na ito, ang hirap ng pakitaan ng mabuti ng bagay na ito, ang hirap naman gumawa ng mabuti sa mundo. Hindi naman na-appreciate ng mga tao yung mga ginagawa ko. Pero ang Lord, again, nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Diba? Di man tayo na-appreciate ng mga tao, pero ang Panginoon na-appreciate tayo. And ito ang pinaka-favorite kong prinsipyo sa buhay. Pwede ba nating i-type or sabihin sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Walang talo sa paggawa ng mabuti. Ayan, thank you po sa 1 million na sumabay. Ayan, pero again sabi nga walang talo sa paggawa ng mabuti. Itong prinsipyo na ito, nakuha ko pa to kay sa napaka-pogi kong pastor Ayan. Dumating kasi, ito, i-share ko na sa inyo. Dumating kasi yung time, though mag-asawa naman na kami ni Adrian. Before kasi, grabe nag-break pa kami for almost a year, ganon. Tapos, parang iisip ko, ano ba, naiinis na ako sa taong to, naasar na ako, ganyan. Tapos, ang sabi sa akin ni pastor noon, Sai, tanda mo, gawa ka pa din ng mabuti. Kasi walang talo sa paggawa ng mabuti. Doon para ako nahimasmasan. Sabi ko, o nga no, kung itong tao na to, lagi na parang na-hurt niya na ako, sige, patulan natin. Gawa natin ng mabuti.
Ayan, di ba? Ganyan dapat yung ano natin. Kaya nga magkakaroon tayo sa gabing ito ng winning attitude. Sabihin nyo nga po, winning attitude. Type nyo nga, winning attitude. Ano yung mga winning attitude na yan? Ibig sabihin yan, yung winning attitude na kahit na feeling natin, itong mga bagay na to ikakatalo natin, parang it's a loss for us, pero again, sa Panginoon, win-win. Diba? Panalo tayo doon. Diba? Kasi wala naman talagang talo sa paggawa ng mabuti. And ako, personally, naniniwala po ako na kapag ang isang tao, diba, lagi ka niya na-hurt, lagi ka niya nasasaktan, or kung anong ginagawa niyan sa'yo, hindi ka na-appreciate niyan, gawan mo ng mabuti. Ewan ko lang, talaga, kung hindi yan tumaob, or hindi yan hindi yan umayos, diba, sa buhay niya. Ayan, may kumakalabog na. Next, sabi dito, it is discouraging to continue to do right and receive no word of things or see no tangible results. Just like Paul challenges the Galatians and also challenges us to keep on doing good and to trust God for the results. In due time, we will reap a harvest of blessing. Alam nyo, may mga times na kapag lalo na kunwari, enemy natin, kaaway natin, ang hirap talaga pakitaan ng mabuti ng tao na yan, di ba? Ang hirap gawa ng mabuti. Pero once na tayo talaga, pakitaan pa rin natin ng mabuti, di ba? Ayusin pa din natin yung pakikipag-interact natin sa mga tao, di ba? And tayo din mismo, mag-strive pa din tayo to do good, di ba? Hindi lang naman sa mga kaaway natin or sa mga kagalit natin. Let us strive to do good pa din for in proper time, di ba? We will reap a harvest. Yung mga bagay na ginagawa natin, kahit sa mga families natin, katrabaho, friends, sa mga kapitbahay natin, pagpatuloy nyo lang yan. Diba? Parang feeling nyo, hindi, wala namang nangyayari. Wala namang outcome, wala namang output, diba? Parang feeling ko, wala namang, parang magiging result tong bagay na to pag ginawa ko to. Hindi. Diba? In due time, you will reap a harvest. And again, itong nakakatuwa. Sabi ng Panginoon sa atin, malapit na yan. Malapit na yung blessing na yan. And sabi nga dito, ito lang, short lang naman to. Ito yung mga ilan sa mga winning over with which seems losing situations. Diba? Ito kapag na-overcome nyo to, talagang kaya nyo kaya nyo, diba, daily, ito yung pwede nyo magamit. Una, winning over loneliness. Diba? Alam nyo, lalo na sa society natin ngayon, sa mundo natin ngayon, parang the more na yung mga nauuso ngayon ng mga emo-emo, diba? Sino yung mga dumaan sa pagka-emo-emo, diba? Na kumbaga parang inisip mo, mag-isa lang ako, wala namang nakakaintindi ng sitwasyon ko, wala nakaka-appreciate sa akin. Pag na-overcome mo yon, yung bagay na yon, diba? Sabi dito sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Diba? Sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Diba? Ito nakakatuwa sa Panginoon. Lalo na nung time na nakilala na natin ang Panginoon. Diba? Nawag tayo ng Panginoon, nalaman natin na, hindi pala ako nag-iisa. Hindi pala ako, kumbaga mag-isa sa buhay. Diba? Hindi pala tayo, kumbaga, loner. Diba? Hindi pala tayo ganon. Kasi, bakit? Kasama natin ng Panginoon. Hindi na sabihin, diba? Talagang Panginoon, made, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Diba? Kaya pag na-overcome mo yung loneliness na yan, and paano mo nga ma-overcome yung loneliness na yan? The moment you realize na kasama mo ang Panginoon, di ka matatakot, di ka malulungkot, di ka mangangamba. Diba? Sabi yan nga sa kanta natin Diba? Dahil kasama natin ang Panginoon, itong mga bagay na to, wala sa atin to. Diba? Kasi bakit? Lagi natin tandaan na kasama natin ang Panginoon, diba? Hindi tayo nag-iisa. Amen? Next, sabi din dito, winning over unforgiveness. Alam nyo, isang bagay din to na kailangan talaga ma-overcome natin. Mapagtagumpayan natin. Sabi sa Proverbs 17:9, love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends. Diba? Love prospers. Diba? Magpo-prosper daw ang pag-ibig when a fault is forgiven. Pero minsan, ito ewan ko kung sa inyo, ganito rin to Minsan, ang hirap, lalo na
magpatawad sa isang tao na nakakomit sa iyo ng mali, hindi pa nga siya nang humihingi ng kapatawaran sa iyo eh. 'Di ba? Hindi pa nga siya humihingi ng sorry sa iyo, tapos sasabihin sa iyo ng Panginoon, kailangan mo over ka, magpatawad ka. 'Di ba? Kaya mo kaya magpatawad sa isang tao talaga nakakomit ng ng isang bagay na mali sa iyo? Kaya mo kayang ma-overcome 'yon? Kaya mo kayang magpatawad sa mga tao, 'di ba, na nakakomit ng mali sa iyo, siniraan ka, 'di ba, kung ano-ano mga sinabi sa iyo na mga hindi naman totoo, kaya mo overcome 'yan. 'Di ba? Pero sabi ng Panginoon, forgive. 'Di ba? Magpatawad daw tayo. Kasi tayo rin naman pinatawad lang din tayo eh. 'Di ba? Pero alam nyo, ako way back before, ito rin yung struggle ko eh, na hirap ako magpatawad, lalo na sa mga nangyari sa amin, sa family namin, na naging broken family na nga, na broken family pa, ganun. Parang isipin mo, ano ba, paano ko ba papatawarin tong yung mga taong nakakomit sa akin, or sa mga ganun, sa mga nakagawa sa atin ng mali, di ba? Paano ba natin mapapatawad yung mga tao na yun? Pero, again once na ma-overcome mo, itong bagay na to, papatawad mo yung mga tao na nakakomit sa'yo ng mali, once na ma-realize mo, ikaw pinatawad ka lang din ng Panginoon. Diba? Once na ma-appreciate mo yung love ng Panginoon sa'yo, yung ginawa ni Jesus sa cross, diba? Doon mo marirealize na, ako din, pinatawad lang din ako, so why not? Diba? So, bakit hindi rin ako magpatawad ng mga tao? Diba? Kaya yun yung mga dapat na ma-overcome din natin. Yung mga unforgiveness natin, yung mga bitterness natin, di ba? Isa yan sa mga dapat na ma-overcome natin. And once na ikaw mismo, ang sarap, di ba? Ang sarap sa feeling na mamumuhay ka, wala ka ng bitterness, wala ka ng unforgiveness, di ba? Wala ka ng kumbaga dinadala sa puso mo. Kaya tayo kasi nahihirapan tayong magpatuloy sa buhay, nahihirapan tayo kasi naaalala natin yung mga ginagawa ng mga tao sa atin, diba, ng mga maling ginawa sa atin ng mga tao, naaalala natin yun. Pero, diba, once na ma-overcome mo yung mga bagay na yun. Parang feeling kasi natin minsan, it's a loss, diba, na kausapin tong tao na to, nakakomit siya ng mali sa'yo, kausapin mo siya, na out of nowhere, na biglang mapatawad mo na lang siya. Parang it's a loss. Pero, let me say it to you, sabihin ko sa inyo to, it's a gain. Diba? Kapakinabangan, diba, na talagang it's a gain talaga na mapatawad natin yung mga tao na nakakomit ng mali sa atin. Kahit hindi sila na humihingi ng kapatawaran sa atin, diba? Ganun na sana yung maging attitude natin, diba? Hindi yung, hindi pa naman siya humingi na sorry sa akin, hindi ako magpapatawad. Over my, may mga ganong term pa tayo, may mga ganong phrase pa tayo na sinasabi natin. Hindi ako magpapatawad sa mga adult. Ewan ko kung naririnig nyo to sa mga kananayan. Kahit, di ba, yung gano'n nasa isang na yung ako, hindi ako magpapatawad, di ba? Gano'n. Pero sana sa atin, di ba, hindi na gano'n yung mangyari sa atin. Sana tayo, lagi tayo magpatawad, di ba, na mag-prosper yung pag-ibig talaga sa atin, di ba? Na hindi ito yung maghiwa-hiwalay sa atin. Di ba? Hindi ito yung mag-separate sa atin, kundi talagang ito yung magbuklod sa atin. Karoon tayo ng forgiveness. Alam nyo, minsan, ewan ko kung may mga rin kayo, kakilala ko yung ganito. Minsan, alam nyo, kahit kamong mga Kristiyano, di ba, ganun, hirap magpatawad. Basta kapag may nagawang mali, basta nakakomit ng mali, hindi, hirap magpatawad. Pero, nawa sa atin, di ba? Maging totoo yung ginawa ni Jesus sa atin sa cross. Sa gayon, tayo din, magpatawa din tayo. And lastly, sabi dito, winning over selfishness. Sabi sa 1 Corinthians 10:24, no one should seek their own good, but the good of others. Kaya, sabi dito, again kailangan daw pala, even yung ka-selfishan natin, yan, kailangan ma-overcome din daw natin yan. Sa bagay, kasi paano nga naman tayo makakagawa ng ng mga bagay para sa ibang mga tao, para tayo makakatulong kung lagi na lang me, myself, and I. And no one should seek their own good but the good of others. Ito yung laging katuruan sa atin, di ba? Na lagi tayo din, let's strive to do good sa ibang mga tao, mawala, di ba? Even yung mga ka-selfish sa atin. Di ba? Kung nakikita mo, yung kapatiran mo, ito ang kailangan niya ng help, di ba? Ikaw, okay ka naman, capable ka naman to help, di ba?
why not na tumulong? Diba? Why not na talagang, kumbaga kumilos, diba? Sa mga tao, diba? To do good din, diba? Na mawala yung mga, kasi lalo na sa atin, as a Christian, hindi po talaga pwede sa atin na meron tayong mga ka-selfishan pa. Kasi bakit? Ano ba ang ano natin? Ano ba ang goal natin? Ano ba ang kailangan na gawin natin? To minister to others. Diba? Paano tayo makakapag-minister sa ibang mga tao kung tayo, may ka-selfishan pa tayo? Diba? Kung tayo, meron pa tayong mga bagay, diba, na sarili natin, iniisip pa din natin, ako muna, bago sila, mga bagay na yan. Kaya, ayun, dapat, isa rin yan sa ma-overcome natin. Isa rin yan sa dapat talaga na mapagtagumpayan natin yung ka-selfishan natin. And next, sabi din dito, how many Bible passages tell us to be selfish and think only of ourselves when we're making decisions, doing things, speaking, and dealing with other people? Ilan daw sa mga verses, chapters sa Bible, 'di ba, na nagsasabi sa atin na kailangan selfish ka lang. Isipin mo lang sarili mo. Kasi sa atin, 'di ba, minsan sa mundo, 'yun ang sinisigaw, sinasabi sa mundo 'di ba? Love yourself, 'di ba? Na dapat hindi naman. Ito pa, isang tanong. How many Bible passages can you think of that tell us to do the opposite? To think first of others, to do what's good for our brothers and sisters, and to love our neighbor. Diba? Napakarami sa Bible. Napakaraming mga verses sa Bible na nagsasabi, diba, na yung mga tao, diba, tulungan mo, do what's good for our brothers and sisters, to love our neighbor. Diba? Ang dami. Diba? Kaya alam nyo, kapag yun talaga nagawa nyo, kapag yun talaga nakatulong tayo sa mga tao, we will reap a harvest. Diba? Alam nyo, walang talo sa paggawa ng mabuti, walang tapon sa lahat ng mga kabaitan, kabutihan ng mga bagay na ginagawa natin sa mga tao natin, ay sa mga kapwa natin. Diba? Kaya, yun nawa sana yung magawa natin. Diba? Let us overcome even yung mga ka-selfishan natin. Ang sa gayon, diba? Marami naman tayong ma-reach out. Diba? Marami naman tayong, kumbaga, ma-touch ng mga tao, di ba? Na parang feeling kasi natin, di ba, somehow, hindi, kapag itong bagay na to, ginawa ko to, it's a loss, pero hindi, it's a gain. Di ba? Di ba? Na, kumbaga, ito yung mga bagay na mapapagtagumpayan mo talaga. And sa tulong ng Panginoon, talaga, mapagtagumpayan talaga natin. Let's strive to win over losing situations. Di ba? Para sa family natin, may mga times na iniisip natin, ito na yung mga, parang wala na, ending na to. Nandito na lang, parang give up na ako. Pero again, diba, don't give up. Strive to win over losing situations. Diba, na every time na nakapakinig tayo ng mga salita ng Panginoon, Word of God, diba, na encourage tayo, diba, na gawin pa din yung mga kalooban ng Panginoon. And ang sarap sa feeling na meron kang isang tao. Kahit ito nga encouragement ko sa inyo, challenge ko sa inyo, isang tao, i-touch mo, kausapin mo, diba, do good sa mga tao na yon, sa isang tao na yon. Ewan ko na lang kung ano maging epekto sa isang tao na yun. Alam niyo yung, ano ba yung nakalimutan ko yung term. Basta yung parang ang gagawin, may ba yung term, na parang kunwari, sa isang tao na to, i-chat nyo pa kung alam niyo yung term na yun. Parang may ganung term na, pakitaan mo to ng mabuti itong tao na to. Tapos, itong tao na to, dahil nga, na-appreciate niya yung ginawa ko, like for example, yung tao na to, magka-touch naman siya ng ibang mga tao. Diba? And imagine, kung ilang mga tao yung pwedeng matouch dahil lang sa buhay mo. Diba? Dahil lang sa isang bagay na ginawa mo para sa kanya. Diba? And sabi din dito, kilala niyo si Joyce Meyer, sabi nga, there's no such a thing as problem-free life. Totoo naman Diba, kaya sabi nga sa atin, diba, kahit isang kahit sa isang domino effect ba 'yon. Meron pa pong isang isang term, letter P. I-search ko, assignment ko 'yon. Yan, dito tayo mag-focus. There's no such thing as problem-free life. 'Di ba sinabi nga sa atin, lalo na sa mga wina-one-to-one. Alam mo yung mga wina-one-to-one, 'di ba? Nakarinig ba kayo sa one-to-one 'yon na ang sabi,
Pay forward. Ayun, pay forward. Basta yun, pay forward. Yun nga, di ba, na pakita mo to, tapos ikaw, pay forward ka naman, o, diba, please, God, wala na ako assignment. Again, wala siya nabanggit. Pay. Ayun nga po. Yan, again, kahit nung naging Christian na tayo, sinabi sa atin, di ba, ay hindi naman sinabi sa atin na kapag naging Kristiyano ka, wala ka ng problema. Ang lagi pa nga katuwaan sa atin, kapag naging Kristiyano ka, mas marami kang magiging problema. Pero, wag niyong pag doon kayo tinapos ng 1-to-1 nyo, kausapin niyo ko, sir, bakit ganun? Yun lang yung sinabi niya. Kapag naging Kristiyano na ako, mas marami akong problema. Pag ganun lang sinabi sa inyo, kausapin niyo ako, kalabitin natin yung nag-1-to-1 sa inyo. Mali yung sinasabi mo. Eto yung tama. Kapag naging Kristiyano ka, oo nga, mas marami ka pang ma-encounter na problema, pero ang nakakatuwa, ang nakaka-amaze, dahil kasama mo na ang Panginoon, hindi ka nag-iisa sa problema mo. Amen. Amen po. Diba, yun yung ako nung first time ko marinig yun, ayun nga no. Kasi nung hindi pa ako Kristiyano, nung hindi pa ako, again hindi naman sa religion to eh. Nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, nung wala pa akong relasyon sa Panginoon, dati kapag may problema ako, ay! Parang imo-imo na kung ano yung mga music na pinapakinig mo na nakaka-down palalo ng emotion mo. Pero nung nalaman ko na, nung nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon, ayan, hindi na pala ako nag-iisa. Though mag-face man ako, maka-encounter man ako ng problema, hindi na ako nag-iisa. And praise God, di ba? Yun yung nakakatuwa. Na kapag ikaw, naka-encounter ka ng problema, meron ka currently, meron kang situation, problema na na-encounter ngayon, tandaan mo, kakasabi lang sa OBS, hindi ka nag-iisa sa problema mo. You plus God equals enough. Amen. Again, you plus God equals enough. Enough na yon to overcome your life. Enough na yon to overcome your losing situations. Diba? Enough na yon. Malaman mo, diba, nakasama mo ang Panginoon. Enough na yon. Merong movie naman, hindi ko lang alam kung napanood nyo yon, yung bida dati sa si Andrew Garfield ba yon? Basta yung naging bida rin ng Spider-Man. Meron siyang isang movie na ang character niya naman doon, isa siyang soldier. Dahil nga, tas parang doon sa war na yon, in-strive niya, parang hindi ko maalala yung pinaka-term niya, pero ang in-strive niya doon, one more na isa-save niya, isa pa, isa-save niya. Diba? Kaya, ganun din tayo. One more. Mag-touch ka ng isang tao. Do good. One more. Diba? Isa pa. Kung feeling mo, parang etong moment na to, etong problema na to, nagpo-push sa'yo to stop, one more. Strive for more. Diba? Do good. Diba? One more. Kasi kasama mo ang Panginoon. Hindi ka nag-iisa dyan. Kaya, ayun lang. Gusto ko kayong encourage na even sa mga battles of our lives, even sa mga losing situations of our lives, hindi ka nag-iisa. You plus God equals enough. Alam niyo yung kantang Victor's Crown? Yan. Nakakatuwa yung kanta na yun, di ba? Na malaman natin, di ba, na even ang Panginoon, overcomer siya, He wears the victor's crown. So, tayo din. Di ba? Tayo din mismo. Di ba? Dahil na overcomer ang Panginoon natin, overcomer din tayo as a child of God. Amen? Amen. Hallelujah. And ayun lang po. To God be the glory. Pray muna tayo. Let's pray.